Pinaghahanda na ang CIDG ni PNP Chief General Nartatis tungkol saan? Nag-aresto sa mga akusado doon sa missing Sabongeros. Kasi maglalabas na ng resolution ng DOJ. Pag naglabas ng resolution ng DOJ na i-file ka agad yan sa korte, maglalabas ka agad ng warrant of arrest. So, posibleng magkaroon ka agad ng arestuhan yan. So, dapat maghanda ang CIDG. Pinaghahanda na ni PNP Chief Nartatis ang CIDG. Kasi ano na daw, malapit ng i-resolve ng DOJ ang kaso ng mga missing Sabongeros. At ang ano diyan, ang matindi kasi diyan, ang mga akusado, ang mga ano diyan, ang mga sa initial na mga investigasyon, lumalabas na ang mga mastermind o pangunahing nagplano niyan at nag-implement ay sila Atong Ang, si Gretchen Barreto. Yan yung mga pangalan na lumalabas na involved dyan eh. Saka mga pulis, yung mga pulis. Kaya dahil medyo kilalang tao ang mga ano dito, ang mga respondents o pinagpapanagot, sila Atong Ang, kilalang tao yan, si Gretchen Barreto, mayroon pa nga si Attorney Caroline Cruz, nababanggit pa dyan eh. So, kung lumabas ang desisyon yan ng RTC, ng DOJ, kaagad-agad ipafile yan sa korte. At pag final yan sa korte, kaagad-agad din maglalabas siya ng warrant of arrest. Pag naglabas ng warrant of arrest, ano yun, kailangan ipatupad yun ng CIDG o ng sinumang law enforcement units or agencies. Kaya, hindi pwedeng hindi ito aksyonan ng PNP. Kaya dapat maghanda. Ang sabi ni Nartates, maghanda na kasi malapit nang lumabas ang desisyon ng DOJ dyan. Sa kaso na yan ng missing Sabongeros. Kaya ay pag linabas yung desisyon na yan dyan, tapos final yan sa korte, sa korte, kung korte mag-i-issue ng warrant of arrest, aarestuhin ngayon sila Atong Ang kung talagang may finding sa kanila ng probable cause, aarestuhin sila niya. At ano yun, hindi naman ito mga simpleng tao. Mga kilalang tao ito. So kailangan handa ang PNP diyan, sabi ni PNP Chief Nartatis. Kailangan handa ang CIDG. Mabigat itong gagawin nilang pag-aresto, mga kilalang tao to, makapangyarihan, mayaman, maimpluwensya. Hindi ito pwedeng basta yung normal na pag-aresto lang. Anyway, yan mga kabunyog, mga kabayan, ang ang isang balita na parang malapit ng masampahan ng mga kaso sa korte na mismo kasi dati sinampahan ng criminal complaint, reklamo sa DOJ. Kaya nagano ang DOJ, preliminary investigation. Pero ngayon malapit nang i-resolve yung investigasyon. May sala ba talaga ang mga itong sila Atong Ang, sila Gretchen Barreto, involved ba talaga? Kung involved sila dyan, may probable cause, may issue sila ng warrant of arrest. No bail yan, non-bailable yan. Kaya medyo mabigat ang hamon na ito sa PNP. Sa preliminary investigation na reklamo kaugnay ng mahigit 30 nawawalang Sabongero, muling nagkaharap ang mga kaanak ng biktima at ilan sa mga respondents. 62 ang respondents sa reklamong multiple counts of murder, kidnapping, serious illegal detention at iba pa na kinabibilangan ng negosyanteng si Atong Ang. Wala siya doon kanina at nagpadala lamang ng abogado. Kanina inanunsyo ng Department of Justice o DOJ na dedesisyonan na nila ang reklamo. The panel declared that the preliminary investigation is already submitted for resolution. That is after the complainant manifested that they are not filing a reply to the counter affidavits of the respondents. Merong 60 days ang DOJ para pag-aralan ang lahat ng ebidensya na isinumite sa kanila. Kung may sapat na ebidensya, isasampa ito sa korte. Umaasa ang abogado ni Ang na pagbibigyan ang kanilang hiling na ibalik ang reklamo sa PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG para daw imbestigahang muli. We are hopeful that the case will be rebundled back to CIDG for investigation in view of the fact that the evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called
the quantum of evidence for prima facie case. I believe that is alleged in their counter affidavit, and to answer that issue, we will address that in the resolution. Dumalo din ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan na kabilang sa mga respondents pero umaasang magiging testigo sa mga kaso kapag naisampa na sa korte. Mag-aantay na lang tayo ng desisyon ng Department of Justice. Siguro makakamit na ang hustisya ng mga pamilya na nawawalan. Kampante naman daw ang mga pamilya ng missing sabongeros. Ang laki po ng pag-asa namin na makakamit na namin yung justisya pagdating po sa resolution. Sana po pumubor sa amin, magkaroon na po ng warrant. Nag-usap-usap na po kami mga na this time, meron na kaming witness na talagang walang magpapareglot. Ayon sa DOJ, nagpapatuloy naman daw ang investigasyon sa mga buto na nakuha sa Taal Lake, kung saan ayon sa whistleblower na si Patidongan, tinapon umano ang labi ng mga nawawalang sabongero. Kung magmamatch ito sa DNA ng mga kaanak ng biktima, makakadagdag daw ito sa kanilang ebidensya. Total number of bones recovered and submitted for examination is at the number 981. Okay? This includes 3 sets of human remains from the cemetery consisting of 264 bones. If the assessment by the panel of prosecutors is that there is sufficient evidence to proceed to trial, given what we have on hand, there will be no need to look into the DNA evidence or to wait for the results of the DNA examination. For resolution na ang mga reklamong murder, kidnapping and serious illegal detention, tampering of passports, enforced disappearances at 3 iba pang reklamo laban kina Atong Ang, Gretchen Barreto at 60 iba pa kaugnay ng pagkawala ng ilang sabongero. Ito'y matapos sabihin ng mga complainant sa pagdinig nitong Martes na hindi na sila maghain ng tugon sa mga isinumiting counter affidavit o kontrasalaysay ng mga respondent. Mula sa 62 respondents, 56 ang nakapaghain ng kontrasalaysay, kasama dito ang pamilya Ang at Gretchen Barreto. Ayon kay Prosecutor Charlie Guhit, pag-aaralang mabuti ng panel of prosecutors ang lahat ng mga submission saka magpapalabas ng desisyon o resolusyon sa mga reklamo gaya ng kung ibabasura o iaakyat sa korte ang mga reklamo. The panel will try to resolve the case as soon as possible within the period provided by the rules. So right now, wala pang specific date when are we going to issue the resolution for this case. Because there are a lot of documents submitted. Sinabi ng abogado ni Atong Ang na walang credible evidence ang mga complainant para mahatulang guilty si Ang. The evidences submitted do not have enough credibility enough to establish what's called the quantum of evidence for prima facie case with enough evidence to have a probable outcome of a guilty verdict. Sa counter affidavit ni Ang, humiling ito na maibalik sa PNP-CIDG ang mga reklamo para sa isang maayos na re-investigation para tuluyang malinis ang pangalan ni Ang. Pero ayon kay Guhit, way forward is to resolve the case. So it's either dismissal ang case or for filing. If the case is dismissed, they can refile the same with the Department of Justice by submitting what are the documents lacking or testimonies of the witnesses that will be submitted in addition to the complaint. So ganun lang ang mangyayari. It's up to the complainants whether they will refer again the matter to the PNP or CIDG for the conduct of another investigation, assuming that the case will be dismissed. It would be absurd for the respondents when cases are dismissed to refer the matter for investigation. The complainants lang ang gagawa, it's not the respondent. ang whistleblower na si Julie Patidongan na kapwa-respondent sa mga reklamo, sinumpa ang salaysay at hindi counter affidavit ang isinumite. Naniniwala ito na hindi siya makakasuhan sa korte at kumpiyansa daw sila sa investigasyon ng Department of Justice. Alam naman natin talaga lahat kung sino ang mastermind dito. Alam naman nila na hindi naman ako basta-basta lulutang ng ganito. Within 16 years ako kay Mr. Atong Ang kung wala akong pinanghawakan na ito. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang retrieval operation sa Taal Lake. Mula July 10 hanggang October 12, 2025, nakapagsagawa na ng 60 diving operations ang Philippine Coast Guard. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, halos umabot na sa 1,000 buto ang na-recover, kung saan mahigit 800 daw dito ay buto ng tao. Pero wala pa ang DNA results na maaring magamit na ebidensya sa pagdinig ng DOJ laban sa mga reklamo
laban kina Atongang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.